sa atin ay ating mga Panginoon di ba? O, kung may pinagpesa natin, iyakan ng mga pinipinyan at mamahal. But the point is, habang tumatanda at umitinong sa iyong pagkakalataya sa gabay ng mga magulang ng iyong tinan, ay tungkol kakaroon ng personal response. Yung personal pag-o sa Diyos. At yun po yung aming personal na pananampalataya at personal na pag-asa. Sabi ko maasa, hindi ako babayaran na yung muna ng Diyos. Hindi po yung pangalawa, ang punto, ay sinasabi ko sa akin na yun nga, siya ay makinig sa kanyang talagang bayan. So ito po yung sinasabi sa akin na ang buhay yung sa lupa ay pangpagdalian na hindi ka panin. Pero po tayo talagang bayan. Yung bayan, ang kahalian ng daan na kahalian ng Diyos. Na hindi nagdagawa sa akin lahat. At ang huli, para karoon ng kaligayahan ng pangpakailangan. Yun po ang pangako sa mga kailangan ng tayo. Una po siya po ninyo, tayo po ang ating maraming hinahanap ng kaligayahan happiness. Kaya nga mayroong mga diversyon, kaya mayroong mga panandali ng ating iba. Dahil po ang puso natin, hindi sa pagkakabilang ng kaligayahan. Naalala ko at kailangan ko niya ulisan, hindi namin na yung dapat pagtuwa ng pansin. Ang talagang kaligayahan po yung Diyos. At yung po ang sabi sa Agustin, ang aming puso ay higaling na hindi ito lumamagin sa Diyos. At talagang po, yun din yung aming kapatid na may kakatid sa akin ng pagkakuhan. Ito po yung pamahalingan upang kampilan niya yung nagpimpaan ng kaligayahan ng walang kalan sa Diyos. At sabi mga kanya, sa iyo, pagkaroon ko pala ng palataya ng personal ito po ay kumila. Ating panalangin, ating misa, ay nakatulong para sa kanya. Para sa ngayon, ito, naman, lalo na gawa. Talagang hinaan kami ng tao, pagdating ang kapatawaran. Gawa ay magkakawalan siya. Tunay na kaligayahan, sabihin at Diyos sa mga. Ama namin mga pangyaringan, tunay ng
sana sa pagkas. Pinagpapala ng Espiritu sa kanan ng Panginoon, o sana sa pagkas. Lumugot ko. Ama na may panalin o kumalang ng pramana, ay sa pamamagitan ng Espiritu ng Mahal na mga pagpapalan sa namin ng ina sa mga tulog na namin mga ito. Bago niya ang isang puso loob na maging manloob, ginawa niya ang tinapay. Pinasalamatan niya, pinaghati-hati niya ito. Inibos sa kanyang mga katagalan, sinabi, tanggapin niyo na natin kumalkanin ito ang nagawa na yan doon para sa inyo. May dinamaan at tapos sa kapunan, ginawagan niya ang talis, uling at iyang pinasalamatan. Iniyaw niya ang talis sa kanyang mga anak at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at ilugin. Ito ang talis sa aking tugon ng bago ko ng pagkakalipan. Ang aking tugon ay bubukos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pagdadala sa amin. Ipagpunyin natin ang isteri ng pananampalataya. Amang ginagawa namin ngayon ng pagdalala sa pagkamatay at hindi pagkabuhay ay katulad ng kamatayan at hindi mamaya na ito sa ligaya at buhay na walang hanggan. Ama na pagmahal yan, hindi namin sa iyo, so siya na pumanan sa buhay na ito. Tapos si Babay pagmahal sa buhay siya. Alang-alang sa iyo, mga pag-ibig patawarin at sana ang kanyang mga pagkakulang sa pagkakasal at dala ng kanyang mahinahan. Manatili naman sa maligay sa Espiritu kasama niya manawag ng Espiritu Santo magpasawa ng hanggan. Amen. Para sa kapatid na pumanan, mga sa piling na naman, o may kapalakalan niya sa buhay ko sa kanang anak ng Espiritu Santo. Amen. Sa paraiso, magiging patuloy tayo sa mga transformasan. Kahit na may mga
kapayapang pagmundo sa lahat mga minamahal naming kabayan. Sa hapon pong ito ay pagkakaroon ng pamahalang bayan ang isang paraan para po sa dating barangay ng Barangay San Jose. Sa ating pong pasimula, tatay po lahat para po sa Doxologia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Espiritu Santo. Pwede naman po muna. Binabali po natin ang presensya ng ating minamahal na bayan, Mayor Ferdinand Lubel Samis, at ang mga miyembro po ng Sangguniang Bayan. Nandito po ang ating minamahal na pangalawang bayan, Vice Mayor Ferdinand Francisco Jr. Nandito rin po ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan, Kunsihal Roy Samis, Kunsihal Josie Ortega, Kunsihal Opelia Manayaw, Kunsihal Open Bernardino, Kunsihal Ang Nabyug, at din po nandito po ang Sangguniang Bayan Secretary, Ma'am Lalina Samis. Sa hindi po na makapabati sa buhay, politika ng ating minamahal na Jose, para po sa kapatid na lahat, ako po ay nakasama niya ng mahabang panahon sa Sangguniang Barangay. Siya po ay naging kapitan ng Barangay San Jose noong 1989 hanggang 1994. Ako naman po ay naging kagawad ng panahon na yun sa Barangay San Tomas. Marami pong mga bagay na nakilala kung paano si Jose ay manindigan. Kilala ko po personal ang kanyang ugali. Siya po ay isang idealistic o isang taong mapangarapin para po sa bayan ng Peñaranda
lalong-lalo na po sa Barangay Sunset. Mahabang panahon po kami nagkasama sapagkat noon po ay madalas nagtitipon-tipon ng mga barangay official halos sa mga seminar, sa mga pagdiriwang, sa mga programa sa bayan ng Peñaranda. Kilala po si Joseph. Katatapos na naman po noong Etchal Revolution. Ilang panahon po ang nakaraan. Nagkaroon po ng panibagong eleksyon sa barangay. Kung natatandaan po ng marami dito, lahat po noon ay tumakbo ng kagawad. Lahat po ang nakupo ay kagawad, wala po kapitan. Si Jose po ang nanalo pinakamaraming boto na konsyal sa Barangay Sunset. Siya po naging kapitan. Ako po ay isang batang-bata noon. Kasalukuyan po nagtitinala. Nung ako po ay nangarap ng maging kapitan ng Barangay San Tomas. Subalit, hindi po ako tinala. Kaya po naging kagawad na po ako. Maraming bagay po ang aming pinagsamahan. Sa napakalasay na po ng aming edad ay nakuha yung pag-ibagayan. Ang maraming sa ako po ang itinuring panahon na yun ay nakabatang kagawad ng lalawigan ng Nueva. Madalas po kami magkasama sa mga konferensya, lalo na po sa agrarya, tungkol po sa agrikultura, at maraming bagay. Kaya nga po, para sa akin, sariwan-sariwa po na nakarehistro sa ating kaisipan kung paano po kami nagsama ni Joseph. Maraming bagay-bagay. Yun po, sa amin po nagsimula yung tinatawag na local government law. Wala po kami sweldo ng panahon na yun. Wala po kami sweldo. Sa amin po unang in-implement ang batas na local government law. Kaya nga po, hindi ko na po masasariwa ang maraming pang mga bagay-bagay. Basta po ang isa sa pinaka-natatandaan ng kanyang paniniwala, siya po ay isang idealistic, isang mapakarating para po sa bayan ng Peñaranda, lalo-lalo na po sa Barangay Sunset. At ngayon po ay marinig po natin ang mga pananalita at mensahe na pagkiramay mula po sa mga sa bayan, naging kasama mga kaibigan ng bayan. Unahin po natin ang magbibigay ng mensahe. Membro ng Sangguniang Bayan ng Peñaranda, Agalang-galang Ronnie Boy Isang. Ang taus-pusong maraming po ng aking buong pamilya sa pamilya po ng aking Kuya ang tanda ko po noon, bata pa po ako. Nagis na ko na po ang sipag ng ating Kuya Jose. Yan po ang isang natandaan ko na hindi po maalis sa aking isip. Sapagkat pagkakaibigan po kami, magpipinsa ko na kanyang mga anak. Nagisa ko na po sa kanyang kasipagan na itaguhin po niya ang kanyang mga anak. Bagamat hindi man po nakatapos lahat sa pag-aaral, ay sa ngayon po natagumpay na po sila. Hindi po yung kanyang mga ako, marami na po sa kanyang mga ako, ay professional na. Yan po ay dahil sa aking sipag at pagmamahal sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa, ay Sode, nagis na po yan. Tama po yun, noong 1989, ang naging eleksyon po noon ay pataasan ng tutong ng konsehay. Dahil po sa aking sipag, aking talino, at magiging mahusay na mga lingkod sa aming barangay. Siya po nagkamit ang pinakamataas na boto. Kung kaya po siya ang naunang barangay captain sa aming bayan, sa aming barangay, sa Sunset. At sa kanya pong panungulan, nakita po namin ang kanyang dedikasyon sa kanyang gawain bilang kapitan. Naisaayos po niya ang mga problema sa aming mga barangay. At marami din po siya ang proyekto na sa ngayon po pinangikinabangan po ng aming mga barangay sa Sunset. Siya po, kahit na po siya, nakatanda po, nagkakasakit na po yan.
pupunta pa rin po yan sa bukid doon po sa may lote nila, po sa may Kanyos. Tanim po ng halaman na mga halaman na mga kahoy. Sa ngayon po, nakikinabangan na po ang kanyang mga anak, yung mga kaya nga po ng mga generasyon sa ngayon. Ang sangguniang bayan po ay sa termino 2010, 2013 ay nagpasa po ng isang resolution na kung saan ay nagbibigay pahalaga o pagkilala sa mga yumaong barangay update dito sa ating bayan. Nagbibigay po sa mga bayan ang konting halaga na ito po ay pinasahan at pinatibay ang aming minamahal ng mga loob bayan sa Espiritu Francisco at sinangayunan po ang ating minamahal sa punong bayan ng Mayor Ferdinand Cruz. Ang proseso lang po ay dadalhin po ang death certificate sa tanggapan po sa punong bayan. At ito po ay ang konting halaga ay hindi na po makapuluhan. At muli po ang taos-pusong pakikiramay sa pamilya ni Kuya Jose. Nagkakaroon. Maraming salamat, Siyang Roy Boy. At ngayon po, susunod po na ibigay ng mensahe. Siya po ay anak ng dating kapitan, ang Barangay Las Piñas, noong 1989 o 1994. Kalinsabay po ng panunungkulan ni Jose. Siya po ngayon ay miyembro, kagawad ng Santo ng Bayan ng Peñaranda, kagalang-galang kapelya ni Bernardino. Isang mapayapang hapon po sa inyong lahat. Nakikiramay po kami sa pamilya at sa amin sa pagyaw po ng pagkakas na Santiago. Kaunti lang po ang alam ko kay Jose dahil ako po ay taga-barangay na sa Piñas. At hindi po mabigaan na madalas magkita. Subalit si Jose po, alam ko na nagkukulan bilang punong barangay ng taon niya po 1989 hanggang 1994 dyan po sa barangay San Jose. At kasabayan niya po niya ang aming tatang na punong barangay naman noon ng barangay Las Piñas, si ex-kapitan Bernardo Padilla Raison. Siya po ang aming tatang. Noong panahon po nila, sabi nga po kami ng Joseph, wala po silang sweldo. Alam ko po ninyo dahil yung aking asawa ay kasama ko pong naglingkod noon bilang katawang ng barangay. Pero yung mga punong barangay po noon ay may maliit na honorarium na tinatanggap. Halagang aking nakaang piso po. Napakaliit po. Talagang